Hi mga ka-stories! Magandang araw. Kamusta po kayong lahat? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan habang nakikinig ng ating kwento for today. Pa-subscribe na rin po, like, comment, and share. Ako nga po pala si Trixie, 35 years old. At hindi ko masisisi ang aking biyenan kung magkaroon siya ng pagnanasa sa akin. Simula kasi nung tumira siya sa amin ay napadalas ang pagsusuot ko ng matitipis na sando dahil sa sobrang init. Minsan nga sa sobrang init ay hindi na rin ako nagsusuot ng bra. Kaya naman nagpepiyesa ang dalawa niyang mata kapag nakikita niya na tila luluwa na ang suso ko. Kapag ganitong nakikita ko ang aking biyenan ay tila naglalaway siya sa akin. Nakakaramdam ako ng init sa aking katawan. Ibang excitement kasi kapag alam mong may ibang lalaki na nagpapantasya sa iyong katawan. Lalo na ang aking biyenan na matured na. Isang beses, nag-file ako ng leave sa trabaho dahil medyo sumasama ang pakiramdam ko. As usual, suot ko ang manipis na sando na tinernuhan ko ng maigsing short. Hindi na ako nagsuot ng bra. Lumabas ako ng kwarto dahil wala nang ibang tao sa bahay kundi ang aking biyenan. Good morning, Trixie! Bati sa akin ng aking biyenan. Nagkakape siya sa sofa habang nagbabasa ng dyaryo. Good morning po, tugon ko naman sa kanya. Late ka na gumising ngayon, wala ka bang pasok? Tanong niya sa akin. Leave po ako ngayon, masama po kasi ang pakiramdam ko. Excuse po muna ha, magbabanyo lang ako. Ihing-ihi na talaga ako ng mga oras na yon kaya nag-exit na muna ako sa kanya. Go ahead, anya. Ramdam ko na nakatingin siya sa akin habang papalayo ako sa kanya kahit nakatalikod ako. Pagbalik ko ng salas ay nginitian niya ako. Iyong ngiti na may tila binabalak. Marunong ako mag-massage. Baka gusto mo lang para mabawasan ang bigat ng pakiramdam mo. Anya, kitang-kita ko kung paano niya pagmasdan ang umaalog kong bundok habang naglalakad ako. Wow! Talaga? Balak ko nga sana magpamasahe sa labas. Buti na lang at marunong ka. Hindi ko na kailangan lumabas. Sagot ko naman sa kanya. Sinabayan ko yon ng pilyang ngiti. Hindi ko lang alam kung ano ang epekto niyon sa kanya. Ngayon mo na ba gusto magpamasahe o mamaya na lang? Tanong niya sa akin. Ngayon na lang po siguro, dun sa kwarto. Okay lang po ba? Mamaya pa naman ang uwi ng asawa ko. Tugon ko sa kanya. Okay, sige, kunin ko lang yung oil sa kwarto. Tumayo ang aking biyanan para kunin ang oil na gagamitin. Mauna na po ako sa kwarto, sunod na lang po kayo. Pahabol ko sa kanya. Pagpasok ko sa kwarto ay hinubad ko agad ang suot kong sando. Pagkatapos ay dumapa ako sa ibabaw ng kama. Hinintay kong dumating ang aking biyanan. Ilang saglit lang, may narinig akong mahinang katok sa pinto, kaya sabi ko pumasok na dahil hindi naman ito nakasara. Sige po, tuloy lang. Narinig ko ang mga yabag ng kanyang paa, papalakpit sa aking pwesto. Oh, nakaredy ka na pala. Iyon lang ang nasabi sa akin ng aking biyanan nang makita niya ang makinis kong likod. Kanina pa po, simulan niyo na po ang pagmamasahe. Nang nakangiti kong sabi sa kanya. Wow! Ang kinis naman ng likod mo, Trixie. Puri ng aking biyanan. Tila naglaway ang kanyang itsura nang sulyapan ko siya.
Pumesto siya sa aking tagiliran, naglagay siya ng langis sa kanyang palad. Maya-maya lang ay nararamdaman ko ang init ng kanyang palad sa aking likuran. Marahan ang paggapang ng kanyang kamay papunta sa aking bewang. Napapikit ako sa sarap. Okay ba ang paghagod ko sa likod mo? Tanong niya sa akin. Magaling ho pala kayong magmasahe. Tugon ko naman sa kanya. Salamat kung ganito kasi kaganda ang imamasahe ko. Aba, talagang gaganahan kang magmasahe. Sagot naman sa akin. Ano naman po ang iba sa katawan ko sa mga dati mong namasahe? Natatawa akong tanong sa kanya. Iba kasi ang pagkakinis ng kutis mo. Parang high class kumbaga. Sagot niya sa akin. Sa puntong iyon ay parang dumidiin ang kanyang pagmamasahe. Hindi naman masakit ang pagkakadiin nito pero nasasarapan ako sa bawat haplos ng kanyang palad. Likod lang ba ang imamasahe ko? Tanong niya sa akin habang patuloy lang siya sa pagmamasahe sa aking likuran. Sa likod lang po muna. Ang sarap niyo na kasi magmasahe. Pero mamaya sa hita ko naman. Sabi ko sa kanya pero yung tono ng boses ko ay parang umuungol. Hindi ko mapigil ang sarili ko sa sarap ng kanyang masahe. Sa tagiliran mo, hindi ba nananakit sa parteng ito? Sinalat ng dalawa niyang kamay ang magkabilang tagiliran ko. Shit! Ang sarap dyan! Napaungol na talaga ako. Naramdaman ko kasi ang pagsaya ng palad niya sa gilid ng suso ko. May dumadaloy na kuryente na para bang kinikilig ang aking katawan. Sige, ulitin ko na lang sa parteng ito. Inulit ng aking biyanan ang paghagod sa aking tagiliran, pero pagdating niya sa gilid ng suso ko ay may kasama na itong pisil kaya unti-unting tumataas ang libido ko. Ulit-ulitin mo nga po sa parteng iyan, utos ko sa kanya. Ulit-ulitin naman niya ang paghagod sa aking tagiliran. Pero sa pagkakataong iyon ay sumobra ang paghagod ng kamay niya sa aking puwetan. Ipinasok niya ang kamay niya sa suot kong short. Hindi na ako tumutol sa ginawa niya dahil nagugustuhan ko din naman. Shit, ang sarap ng ginawa mo. Ulitin mo nga po ulit sa may puwetan ko. Utos ko sa kanya. Sinulyapan ko ang aking biyanan. Nakakaloka ang itsura ng mukha niya. Parang manyakis na nanggagahasa dahil nakalabas pa ang dila nito habang hinahaplos niya ang katawan ko. Oh my God, nilibugan na talaga ako sa ginagawa niya. Okay na ba ang pakiramdam mo? Anya, hindi na agad ako nakasagot dahil sa sarap na kanyang ginagawa ng mga oras na iyon. Hindi na talaga ako nakapagpigil. Mula sa aking pagkakadapa ay humarap ako sa kanya. Nagulat siya sa ginawa ko dahil bumalaga sa kanya ang malalaki kong suso. Hinila ko ang dalawa niyang kamay at ipinatong iyon sa dalawa kong bundok. Ah, lamasin mo yung suso ko. Utos ko sa kanya. Nilamas naman niya ang suso ko pero saglit lang yon dahil tila naging asong ulol siya na ipahawak ko sa kanya. Ito nang bigla. Bigla niya rin itong sinunggaban at sinipsip ang utong ko. Oh, ah, ungol ko habang sinisip-sip niya ang isa kong utong. Ang isa naman ay nilalamas niya. Napahawak ako ng mahigpit sa kanyang batok. Naramdaman ko ang pagtaas ng ulo ng aking biyanan. Gumagapang ang kanyang halik sa aking leeg. Sa una ay nakikiliti ako hanggang sa dilaan niya ang aking tenga. Shit, kakaibang libog ang nararamdaman ko ng mga oras na iyon. Nang magsawa siya sa aking tenga, ay hinanap naman niya ang aking labi sa kanya ako hinalikan. Sa sobrang libog ko ay gumanti din ako ng halik sa kanya at sa puntong iyon ay nawala na ako sa aking sarili.
Tuluyan na akong naging alipin ng aking kalibugan. Nawala sa isip ko na siya ang ama ng aking asawa. Nakalimutan ko na may asawa rin pala ako. Naging mainit ang aming halikan. Napayakap ako sa kanya habang naglalaro ang aming mga dila. Dama ko ang pagdapo ng isa niyang kamay papasok sa loob ng aking short. Hinahanap niya ang naglalawa kong lagusan. Napaigtad ako nang mahanap niya ito. Oh, napaungol ako. Wala nang atrasan ito. Kung gugustuhin niya na may mangyari sa amin, ay magpapaubaya ako. Pero kung hindi man, ako na ang magpapapilit. Pero kung hindi man, ay pipilitin kong may mangyari sa amin. Hindi ako papayag na hindi ako mapapasukan. Pasukin mo na ako, please. Bigla akong nasabi sa kanya. Hindi naman umimik ang aking biyanan. Tiningnan niya lang ako. Bahagyang tumayo ang aking biyanan. Hinablot niya pababa ang suot kong shorts kasama ang aking panty. Naalala ko na nag-ahit pala ako kahapon ng gabi kaya wala siyang makikitang bulbol sa aking lagusan. Ibinuka niya ang dalawa kong hita. Kinalabit niya ang naninigas kong clit. Napaigtad na naman ako. Ang sarap ng ginagawa niya. Pagkatapos ay itinapat niya sa kanyang mukha ang aking lagusan at dinilaan niya iyon. Nasabunutan ko ang kanyang buhok sa kanyang ginagawa. Ang sarap! Halos tumirik ang aking mata sa ginagawa niyang paghimod sa aking pagkababae. Mahaba at matigas ang kanyang dila na abot sa butas ng aking pauupo. Oh, shit, ang sarap! Napapamura ako sa sarap. Saglit tumigil ang aking biyanan. Sinulyapan ako at tiningnan ko din ang kanyang gagawin. Hinubad lang pala niya ang kanyang damit. Nakaabang ako sa kanyang sandata dahil pakiramdam ko ay malaki ito. Matagal ko na rin pinagmamasdan ng bukol sa kanyang harapan at makikita ko na rin ito sa wakas. Nanlaki ang mga mata nang inilabas niya ang kanyang brief, ang kanyang sandata sa kanyang brief. Grabe, doble ang laki nito sa aking asawa. Di hamak na mas malaki talaga ito. Matagal kong pinagmasdan ito. Shit, ang laki naman ng hinaharap mo. Iyon lang ang nasabi ko sa kanya. Ilang babae na ang nabaliw dyan. Pagmamayabang pa ng aking biyanan. Maipagyayabang naman kasi talaga ang sandata niya. Hindi ba mawawasak ang lagusan ko dyan? Tanong ko sa kanya. Himas-himas ko ang katawan ng kanyang burat. Napailing ako dahil para itong bakal sa tigas. Lalo tuloy akong nai-excite na ipasok ito sa aking pagkababae. Hindi lang wasak na wasak yung pagkababae mo. Natatawang sabi ng aking biyanan. Dumagan siya sa akin at hinalikan niya. Paulit-ulit ang aking labi. Gumanti naman ako sa kanyang halik. Maya-maya lang ay naramdaman kong itinututok na niya ang ulo ng kanyang sandata sa aking pagkababae. Dahan-dahan lang ha, nasabi ko sa kanya, as if naman na magdadahan-dahan siya. Nahirapan siyang ipasok ang ulo ng kanyang sandata dahil niya masikip ang aking pagkababae. Nilawayan na lang niya muna ito nang madagdagan ng dulas. Pagkatapos ay sinubukan niya ulit itong ipasok. Nagtagumpay siyang ipasok ang ulo nito pero napangiwi ako dahil may naramdaman akong konting kirot. Aray! Daan-daan lang. Para akong nabe-virgin dyan sa laki ng sandata mo. Sabi ko sa kanya. Hindi ata ako narinig ng aking biyanan dahil bigla niyang isinagad ang kabuuan nito sa loob ng aking pagkababae.
Napaatras ang aking katawan dahil hindi ko kinaya ang sakit. Ah! Ah! Masakit! Mahina akong tili. Sa una lang ito masakit. Kumapit ka lang sa akin. Seryoso ang tono ng boses ng aking biyanan. Ginawa ko na lang ang kanyang sinabi. Kumapit ako sa kanya ng mahigpit. Inilabas muna ng aking biyanan ang kanyang napakalaking sandata. Pakiramdam ko ay lumuwang ang butas ng aking pagkababae. Pagkatapos ay ibinalik niya ulit iyon sa loob. Naramdaman ko ulit ang sakit pero hindi na kagaya ng nauna. Dahan-dahang naglabas-masok ang kanyang sandata sa loob ng aking puwerta. Habang tumatagal ay nawawala na ang sakit na nararamdaman ko kanina. Napapalitan na ito ng sarap. Masarap na ba? O masakit pa rin? Tanong niya sa akin. Hindi, hindi na masyado. Ang laki-laki kasi ng burat mo. Tugon ko sa kanya. Kinumpirma niya lang pala kung masakit pa ang aking pagkababae dahil sa susunod na mangyayari ay magiging dahilan para tuluyan akong mabaliw sa kanya. Dahil mataba at mahaba ang kanyang daladala ay ramdam ko ang bawat kilos nito sa loob ng aking lagusan. Ang kaninang mabagal na paglabas-masok ay naging mabilis hanggang sa hindi ko na namalayan na sumasabay na pala ang aking katawan sa kanyang pag-indayog. Oh, ang sarap! Napaungol ulit ako. Bilisan mo ng konti. Bilisan mo pa. Sabi ko sa kanya. Sinunod naman niya ang sinabi ko. Binilisan niya ang pag, pagbayo sa akin. Ah! 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 Kasabay niya ng bawat labas-masok ng kanyang sandata sa aking lagusan. Noon ko lang napagtanto na sa totoo pala ang kanyang mga sinabi na marami nang nabaliw sa kanyang sandata. Nadagdagan pa ngayon ng isang babae ang nababaliw sa kanyang titi. At ako iyon. Ngayon ko lang naranasan ang ganitong klaseng sex. Kaya siguro nakakabaliw sa sarap. Halos tumirik ang mata ko sa sarap. Hindi ko na nabilang kung ilang beses ko narating ang aking orgasm. Ito pala ang pakiramdam ng binabayo ng malaki at matabang sandata. Bilib din ako sa aking biyanan dahil ang tagal din niyang labasan. Sa tiyansya ko, halos 20 minuto na niya akong binabayo sa iisang posisyon pa lang. Bahagya akong nararamdaman ang pagbilis ng kanyang pagbayo sa akin. Hudyat na siguro ito na malapit na siyang labasan. Ilang beses pa nalabas-masok ang kanyang titi sa aking pugi nang bigla niya itong hinugot. Sa paghugot niyang iyon ay nag-orgasm na siya. Mabilis niyang itinapat sa aking mukha ang kanyang malaking burat at saka ipinasabog ang malagkit niyang tamog sa aking bibig. Tila naipon ang lahat ng tamod niya. Nilunok ko naman lahat ng kanyang tamod. Ang sarap pala. Yung ibang hindi ko nalunok ay umagos sa aking leeg. Mukhang inipon mo talaga itong tamod mo para sa akin Matagal na kitang gustong bayuhin. Hindi lang ako makahanap ng tiyempo, saka hindi ko rin alam kung papatol ka sa akin. Paliwanag niya. Paano yan? Nadali mo na ako. May bala ka pa bang ulitin ito sa akin? Ito agad ang una kong naisip dahil gusto ko pang maulit ito. Ikaw ba? Gusto mo pa bang ulitin? Binalik niya agad ang tanong sa akin. Tingin ko ay hinihintay niya lang ako na maunang magsabi na gusto ko ulit matira. Ang akala naman niya ay magpapakipot pa ako. Ulitin natin to. Hindi naman ito malalaman ng asawa ko. Ang sarap kasi at ang laki ng sandata mo. Nakakabaliw. Sige nga, tirahin mo pa ako ulit. Nakangiti kong sabi sa kanya. Hinalikan niya ulit ako sa labi, nagyakapan ulit kami ng katawan at nauwi ulit kami sa matinding bayuhan.
Kung bibilangin kung ilang beses kong narating ang rurok ng ligaya ng araw na iyon, ay kukulangin ang mga daliri ko sa paa at kamay. Yun yung pinaka-the best na experience ko. Talagang hindi ko yun makakalimutan. Hindi pa dito natatapos ang istorya ng aking biyanan. Abangan sa susunod na kwento ko ang karugtong ng aking istorya. Maraming salamat at kung nagustuhan niyo po ang aming video for today, please subscribe po, like, comment, and share na rin. Maraming salamat!